Hello, mayong gabi ka na to ang tanan. So mayong gabi. Kumusta mong tanan? So medyo na ay nag video cake na, no? So adungog pamanta mga kigsunan. So nindot atong hisgutan karon shared testimony patungkol sa isang pari na naka experience po, no, sa kaniyang isang phenomena, no, na para bang patungkol nito sa kaniyang testimony na dinala siya ng anghel sa hell, purgatory at saka sa heaven po mga kapatid. Okay, so tabayan po ninyo ako, atin pong itong isisiwalat ang itong testimony ng isang pari, no? Galing sa India po ito mga kapatid. Ang ganda ng kaniyang testimony. So okay mga kapatid, so ano po muna, kumusta kayo? Shout out muna natin yung ministry natin sa Team Holy Rosary at saka yung mga kasamahan natin ngayon, no? So paki-share po sa live natin ngayon. Atin munang basahin yung mga nag-comment natin. Okay. Ganda pitong story niya mga kapatid, ha. No, binasa ko, ang ganda talaga mga kapatid. Dahil parang makapag-encourage po sa buhay natin itong kanyang testimony po, no? Binabasa ko po ito sa nakita ko to sa Google. True story po ito, no? Si Father Jose Maniangat po mga kapatid, no? Ang ganda ng story niya. Si Father Jose Maniangat, nagkaroon po siya ng near death experience po nung na-aksidente po siya, tapos dinala siya sa anghel. So ano pong mga karanasan niya nung dinala siya sa anghel, no, doon sa impyerno, purgatory at saka sa heaven po, no? Ano pong mga nakikita niya doon, no? So ano po din yung gustong iparating sa Diyos? Bakit niya ito naranasan patungkol sa totoong buhay po, or the reality of hell at saka purgatory at saka sa heaven po. So ano po mga kapatid, no? Tignan natin itong mga karanasan po. So paki-share mga kapatid, ha? Paki-share po sa live natin ngayon mga kapatid. Lalo na yung mga family relatives nyo na kailangan pa nating bigyan ng katekism mga kapatid. So share muna kayo. Paki-message po sino po yung magpa-shoutout natin. Okay, isa-shoutout natin. So si Sis Nova yung kasamahan natin. Sis Nova Ayuba, ano po, relatives ni, ito po ay relatives ni Bishop Elias Ayuban mga kapatid. So paki-share po sa live natin ngayon. Oh, ano man? Tumami ko.
kamay ko. So, uy, medyo take mo na mga kapatid kasi nalubat yung ano ko. Chok mo na. Kailangan natin i-chok yung laptop kasi naglulubat. Saksak muna natin. Okay? So, before tayo magpatuloy, paki-share muna sa live natin ngayon. I-discuss natin kung anong pong mga karanasan ng paring nung naka-experience po siya doon sa imperno at saka sa langit at saka sa purgatory po mga kapatid. Ganda ng kaniyang testimony. Okay? So, tignan natin, basahin natin ito, yung story niya. Kung ano pong nangyari, bakit nakapunta siya sa hell, purgatory at saka sa heavens. Bakit dinala siya dun sa anghel? No? Wait muna, bakit hindi nag-low yung charge sa battery natin? Yan. So, ayan. So, ano po kayo? Type, no, watch out. So, share. Para marami pong makita sa live natin. Pero pwede rin kayong magtanong mga kapatid ha. Okay. So, wait. Yung anak ko. Okay, shout out. Shout out mga kapatid. Ano? Okay, simulan natin. Bakit nga ba? Ano pong dahilan? Bakit yung pare? Okay, go. Yung isang paring pumunta sa ano pong nangyayari, bakit nakapunta siya doon? Ito. So si Father Jose Maniangat mga kapatid, bakit siya nakapunta doon sa personal life after death experience po, no, si Father Jose Maniangat. Shout out po kay Sis Ninia Ann Fuentes. So itong story na to ang ganda mga kapatid. Encourage po tayo nito, lalong ma-inspire tayo. Father Jose Maniangat, personal life after death story. So simulan natin. Ito pong life's death experience ni Father Jose Maniangat, the Diocese of St. Augustine has investigated and cannot authenticate, endorse, nor approve in any way the functional or theological contents of Father Jose Maniangat. So, parang tinutukan po ito mga kapatid kung ito ay totoo talagang nangyari, no? I was born on July 16, 1949 in Kerala, India, to my parents Joseph and Teresa Maniangat. I am the eldest of 7 children. So siya po yung eldest. Jose, Mary, Teresa, Lizama, Zachariah, Valsa, and Tom. At the age of 14, I entered Seminaries Minor Seminary in Tiruvala to begin my studies for the priesthood. 4 years later, I went to St. Joseph Pontifical Major Seminary in Alway, Kerala to continue my priestly formation. After completing the 7 years of philosophy and theology, I was ordained a priest on January 1, 1975 to serve as a missionary of Diocese of Tiruvala. So, no, for
ano po, 14 years old po siya pumasok, no, ng seminary just to continue her priesthood po, mga kapatid, no. And then patuloy tayo, no. On Sunday, April 14, 1985, the Feast of the Divine Mercy. So bukas po, mga kapatid, no, ay the Feast of the Divine Mercy, no. So dapat tayong magsimba bukas dahil hindi lang po Sunday. Alam niyo, mga kapatid, pag tayo ay magsimba bukas, magkaroon tayo ng plenary indulgence po, yung, no, so yung parang grace, plenary indulgence po. Dapat po nagkaroon tayo ng naka-receive tayo ng confession, naka-receive din tayo ng communion, prayer of the intentions of the Pope, upang ma-receive natin yung plenary indulgence po. Yung indulgence, yung bang after we confess the punishment of temporal punishment due to our sin already be done, forgiven, yung mga punishment po natin matanggap, i-block po yan dahil naka-receive tayo ng indulgence po, no. So Father Simaniangat, in that face of the Divine Mercy, I was going to celebrate Mass at Mass in, so papunta siya ng Mass in the year April 14, 1985, the Feast of the Divine Mercy po, no, bukas Divine Mercy. I was going to celebrate Mass at a mission church in the north part of Kerala, and I had a fatal accident. I was riding a motorcycle when I was hit on by a jeep driven by a man who was intoxicated after a Hindu festival. So binangga po siya nung nagmamaneho siya ng motorcycle, no, may isang jeep na galing po siya nag-celebrate ng Hindu festival, do't binangga siya, no. So na parang na tamaan talaga yung fatal injury sa kanyang ulo po, no. And then I was rushed to a hospital about 35 miles away. On the way, my soul came out, no, lumabas po yung kaluluwa ni Father Simaniangat, mga kapatid. So no, nagkaroon talaga ng fatal injury po, mga kapatid, nung binangga po siya ng isang jeep, no, yung tamaan talaga yung ulo niya, mga kapatid. So yun ding nag-cause ng so much injury sa kanyang ulo, mga kapatid, no. So ano po nangyari? Nagkaroon po yung parang total damage yung talagang yung ulo. Nagkaroon ng hemorrhage po, mga kapatid. Nung dahilan, ito po yung dahilan na dinala talaga si Father Jose Maniangat 35 miles away doon sa area kung saan siya nag-aksidente, at dinadali-dali po siya papunta doon sa hospital. Yun ang dahilan na yung kaluluwa niya ay lumabas, no? Ito po sumalap po sa kanyang story. Then my soul came out from my body and I was experienced death immediately. So nagkaroon talaga siya ng experience na kamatayan. Experience talaga niyan. I met my guardian angel. So yun, nakita niya yung guardian angel niya. Grabe, mga kapatid, ha. Nitong pare na to, si Father Simaniangat, was a very talagang observance talaga sa pagkapare niya. I met my guardian angel. I saw my body and the people who were carrying me to the hospital. Nakita talaga niya yung yung katawan niya, no, kasama yung mga tao nung katawan niya dinadala talaga sa hospital. I heard them crying and praying for me. Narinig niya, mga kapatid, na maraming taong nagdadasal sa kanya. At this time, my angel told me. So sinabihan siya ng kanyang anghel, I'm going to take you to heaven. So una, yung anghel niya, sinabihan siya na dadalhin siya papuntang langit. So it was the very
experience talaga ni Father Jose Manyangat na dinala siya sa anghel papuntang langit, mga kapatid. So ang ganda ng story na to, no? Kaya nga, mga kapatid, no, tayo ay talagang mamumuhay ng maayos upang tayo makapasok sa langit. So ito po ay parang testimony po ng isang pare na pumasok, parang nakapasok sa tatlong dimension po: impyerno, purgatory, at saka heaven. So before tayo mag-continue, i-shoutout muna natin yung mga kasamahan natin na nanonood ngayon. Si Sister Maria Chona, si Ate Chona, si Engineer Chona Maria Carubias. Good that you're starting speaking Tagalog. At the same time, you're speaking English. OFWs are waiting for your talks. Yeah. Tinatry pa rin natin, no, kahit hindi tayo fluent na magtagalog, pero pilitin natin, no, naway ang Diyos na magbigay sa atin ng karunungan din at saka grasya na maipatuloy itong lahat, no, kahit short videos lang po, no, upang ma-inspire tayo. Daisy William Panzo, good evening po, sis, no. Palagi tayong kasi anong nangyari nang hindi na ako nakapag-live kasi yung mic natin ay nasisira. Hindi ko maayos ng, kaya nga nag-stop yon, sobrang busy din. Ito talagang binigyan ko ng time na makapag on air tayo sa FB page natin kahit kaunti lamang upang ma-inspire yung mga tao na palaging nagsusuporta sa atin. Kasi may nagbigay sa akin ng ito, no. Binigyan ako ng itong mic na ang ganda talaga, no? So na-sit up ko siya ng madali, mga kapatid, no. Mabilis ko lang siyang na-sit up. Tapos maganda din yung yung parang feedback at saka yung noise niya, yung voice talaga, no. So patuloy tayo. So yun, no, ang nangyari ni Father Jose Manyangat, mismo no, yung anghel nakita niyo yung katawan niya na mga dinadala ng mga tao papuntang hospital. Then they heard so much praying and crying na yung pare nila ay na-aksidente. So ang ginawa ng mga tao na nakita ni Father Jose Manyangat at kasama na yung katawan niya, na talagang nalulungkot sila. And then suddenly nakita ni Father Jose Manyangat na yung kaniyang anghel. Then sinabihan siya na I am going to take you into heaven. So the Lord wants to meet you and to talk with you. Wow, it is so much grace po, mga kapatid, na nangyari kay Father Jose Manyangat dahil ang mismong Diyos na gustong makita siya at makausap. So he also said that on the way he wanted to show me hell and purgatory. Wow, sinabihan din siya na he wanted to show you the hell and purgatory. Grabe, mga kapatid, no? Nakakilabot po itong nangyari kay Father Jose Manyangat. And then first, the angel escorted me to hell. Ito pong sabi ni Father Jose Manyangat, it was an awful sight. Nakita ko, I saw Satan. Ang una, dinala si Father Jose Manyangat sa impyerno. The angel escorted me to hell. I was an awful sight. I saw Satan and the devils, an unquenchable fire of about 2,000 Fahrenheit degrees. So yung baga, yung parang mainit na parang apoy, no? It was 2,000 degrees Fahrenheit. Yung baga mainit ng apoy. Grabe. Kalain mo itong araw sa atin nung pag tayo ilalabas ng bandang afternoon. So maranasan talaga natin yung mainit na araw, mga kapatid, no? Parang mangingin na tayo, parang gusto na natin na pumasok ulit, no? Kasi ang init, hindi natin makaya. No, lalo na itong nangyari, no, sa impyerno talaga. It's just only parang talaga ng
expression ng sa kanyang nakita 2000 degrees Fahrenheit, no? But the teachings of the Catholic Church is not been explicable talaga ng ano talaga yung degrees ng mainit na sa impyerno. Pero sabi ni Father Jose Manianga 2000 Fahrenheit degrees. Then sabi din ng mga pare na itanong ko, yung kapag nakita yung kapag may yung parang bakal na malaki talagang bakal, tas you throw it into the fires of hell, no? Yung fire, yung parang singaw ng apoy, yun yung parang yung Bisaya maghilis, no? Sa Tagalog nito mga kapatid, no? Igo na maghilis yung singaw ng apoy mga kapatid, no? sa bakal. Grabe, no? So yun ang nakita ni Father Jose Manianga doon nung dinala siya sa anghel sa impyerno. And I saw the worms crawling. Wow, people screaming and fighting. Grabe, nakita niya doon yung mga fight ng mga taong talagang nagsasabunutan, nag-aaway, maingay, may mga uod, no? And others being tortured by demons, and the others are tortured by demons doon sa hell. Yung aral ng ating simbahan, hell has no peace. Kapag ayaw mong maingay dito sa mundo, lalo na yun sa impyerno mga kapatid, because Satan is the masters of all fightings, all noise. Wow. So yun mga kapatid, no? Na-experience talaga ito ng pare. I saw the demons and the people tortured by demons. The angel told me that all these sufferings were due to unrepented mortal sin. No? The angel told me that all these sufferings were due to unrepented mortal sin. So yun din pong dahilan bakit yung mga taong ng impyerno, dahil may mga mortal sin sila na hindi nila kino-confess. Maraming mga taong namamatay na hindi pa nila tinatalikuran yung mga kasalanan. Hindi nila na-confess, naabutan sila ng kamatayan. Yung dahilan na impyerno sila, no? Sabi ito ng anghel na nag-accompany kay Father Jose Manianga nung dinala siya sa. The angel told me that all these sufferings were due to unrepented mortal sin. Then I understood that there are 7 degrees of sufferings or levels according to the number and kinds of mortal sin committed in their earthly lives. May ano pala doon, 7 degrees of sufferings. The same as yung tortures ng mga tao na hindi sila nag-repent, no, sa kanilang malaking kasalanang nagawa nung sila'y namumuhay pa dito sa mundo, no? So kaya nga tayo mga kapatid, every now and then yung turo ng simbahan, before tayo matutulog, magawa tayo ng examine of conscience before we go to sleep, no? Pero ang ginawa natin kapag tayo pagod na, hindi na tayo mag-examine of conscience, hindi na tayo mag-act of contrition, no? Kasi may mga prayer na talagang for our own repentance of our sins and the act of contritions. So let us pray so that we can be examine ourselves, and let us ask God for the pardons of our sins. Ba na nangyari, tulog na lang tayo dito kapag tayo pagod na, kapag or minsan nga kapag hindi tayo pagod, pag tayo nakahiga na, una-una natin nag-scroll na lang tayo sa FB, hindi natin nag-examine sa sarili natin. So it is very dangerous mga kapatid, no? Kaya nga pag tayo
matutulog na, ang unang gawin talaga natin, mag-examine of conscience tayo, no? Upang tayo ay manghihingi ng kapatawaran sa Diyos, no? Sa yung whole day na kasalanan na gawan natin, no? And then after that, let us pray the examine of conscience, mga kapatid, no? Yung pinaka-importante talaga, no? So unang-una, dahil ano bang dahilan bakit na-tortured sila sa demonyo? Sabi ng anghel, and all that sufferings it because neglecting to unrepented mortal sins po, no? Negligence nila dahil hindi nila kino-confess yung mga mortal sins nila, mga kapatid. Very dangerous. The souls look very ugly, cruel, and horrific. It was a fearful experience. I saw people whom I know, but I am not allowed to reveal their identities. Wow! Grabe! Makasyak. No? Nakita ni Father Jose Manyangat, no? Na yung I saw people whom I know. Nakita ko yung mga tao doon. May iba ding tao na doon na kilala ko. But I am not allowed, sabi ni Jose Manyangat. Si Father Jose Manyangat, take note mga kapatid, ito ay buhay pa hanggang ngayon. No? I heard some news that Father Jose Manyangat was given an healing in the church, in capital city of Cebu. So he gave an healing because Father Jose Manyangat has given authority by God to heal all the sick, no? Until now po, mga kapatid. Sabi ni Father, na-experience ni Father Jose Manyangat nung dinala siya sa anghel, I saw some people that I know, no? I saw a people whom I know nandun sa impyerno, but I am not allowed to reveal their identities. Hindi po pwede na ibiniyag ko po yung mga sino yung mga tao na yon, dahil magkasala po siya dahil binigyan siya ng seal ng ating Panginoong Jesucristo. The sins that convicted them were mainly because maraming na convicted na mga kaluluwa na napunta sa impyerno nang dahil nitong mga kasalanan na to. So I will give you some this story kung anong mga kasalanang mabibigat na ng parang dahilan na napunta doon sila sa impyerno. Unang-una is abortion. Alam natin ng abortion, it is mortal sin. Ito ay mabigat na kasalanan, mga kapatid, sa simbahan at sa Diyos. Pangalawa, homosexuality. Ito ay pinakamabigat din. Euthanasia, hatefulness, yung mga anger natin, mga hate natin, no? Unforgiveness, marami tayong mga hindi pinapatawad. Alam naman natin ng Diyos ay kapatawaran talaga. Maraming mga taong napupunta sa impyerno dahil hindi nila kayang patawarin yung mga taong nakasalanan nila, nagkasala sa kanila. Ano pa? Sacrilegious things, no? Hindi naniwala sa turo ng simbahan dahil ako lang yung tama, no? Ayaw ko niyan. Bakit tayo papunta sa confession? Ayaw ko niyan, mga kapatid, no? This is very dangerous po, no? Maraming mga taong napunta sa impyerno nang dahil ayaw nilang magrepent sa kanilang kasalanan. So ano po, mga kapatid, no? Itong sacrilegious. The angel told me that if they had repented, they would have avoided hell. So sabi ng anghel, kung sila ay nagrepent sa kanilang mga kasalanan, tinatalikuran nila itong mga kasalanan, siguro hindi sila mapupunta sa impyerno. And gone in sa purgatory. So doon sila papunta sa purgatory. Din alam natin na purgatory, it is
preparations to enter the heaven po. Dahil may mga kasalanan pa tayo nasa Biblia po yan mga kapatid, no? Yung Revelation chapter 21 verse 27, wala pong kahit isang maliit na dumi na makapasok sa heaven o sa langit po. So anong gawin? The church teach us to purify us in fire, the cleansing fire. Yun yung unang Korinto chapter 3 verse 13 to 14 po mga kapatid. So ano po sabi dito? Instead to, if the people had gone to make repented for all the sins they have committed, they have avoided to go to hell. No? So talagang mailigtas po yung kaluluwa. But suddenly they did not do it. No? Hindi po sila nag-repent sa kanilang mga kasalanan. Nagpatuloy sila sa katigasan ng kanilang puso po dahil sila lang yung tama. Yun, it is very dangerous po mga kapatid na maniniwala na lang tayo sa sarili na talaga natin ito yung tama kung hindi na tayo makinig sa simbahan. It is very dangerous po. And they also understood that some people who repent from the sins might be purified on earth through their sufferings. So maganda din po no itong sufferings na naranasan natin ngayon dahil ito po ay the same as na nagpupurified sa mga kasalanang nagawan natin. Tutulong po itong mga sufferings natin, no, na tayo ay talagang makapunta sa langit, no? Dahil yung sufferings natin, ito po yung mga bayad sa mga kasalanang nagawan natin. Kaya nga dapat nga no na talagang i-encourage natin yung sarili natin na itong mga nangyari sa buhay natin ay parang kabayaran sa mga kasalanan na nagawa natin. Ito din po yung makapagbigay ng lakas natin, no? Sabi ni Padre Pio, intense sufferings brings intense blessing. This way, that sufferings, it is the way that they can be avoided purgatory and go straight to heaven. So yung mga sufferings natin ay nagtutulak na mailayo tayo sa purgatory at tayo ay didiretso na sa langit. Wow! Ang ganda po ng kapag tayo ay namumuhay na may mga karanasan, yung mga sufferings na na-encounter natin sa buhay po ay nagtuturo po natin, nagtutulak na tayo ay didiretso na po sa langit, no? Sabi po ni Father Jose Manyangan, after the visit to hell, after my visit nun sa impyerno, my guardian angel escorted me to purgatory. So, pagkatapos na niyang napunta sa impyerno, dinala din po siya sa anghel dun sa purgatorio. So, teka muna, i-shoutout muna natin itong mga kasamahan natin na nanonood. So, paki-shoutout po, paki-message po sa ating comment section na may shoutout po kayo. So, kahit kapag kayo may mga tanong po, paki-message lang po babasahin ko po mga kapatid. Okay? So, kasamahan natin, shoutout din natin si Converted Faith. So sa lahat ng paki-shares po, no, paki-share po sa live natin ngayon. Si Converted Faith, si Katolikong Defensor, mga kasama natin. Okay? So dito, shout out natin ito saka sa mga nagsuporta po palagi sa amin. No, shout out. Si Ate Liferma Marie, no, shout out din po, no, palagi po siya sumusuporta din sa ministry natin. So yung oras natin, it was already 6:46 PM po ng gabi. So patuloy tayo. So after the visit to hell, my guardian angel escorted me to purgatory. There are 7 degrees of sufferings and unquenchable fire, but it is for less.
intense din yan. So less lang po siya, hindi katulad ng hell talaga na yung fire niya ay talagang matutorture yung kaluluwa na. But curable lang po itong purgatory, no, sabi ni Father Simon Yangat na sa parang ano ba yung nang sumala sa kanyang nakita. There was neither quarreling nor fighting. Wala pong fighting doon, walang quarreling. The main is the sufferings of the souls. Yun po ang sabi na the sufferings church, no? Kasi the purgatory is, sabi po ng katekism, ito po ay suffering church. Din tayo pong nandito pa sa mundo is the militant church. Doon sa langit ay tinatawag itong triumphant church po, mga kapatid, no? So the main is, no, sa purgatory pala wala pong mga parang kaguluhan doon, wala pong katulad ng na impyerno nakita niyo. Walang quarreling, walang fighting. Ang nandun lang po sa purgatorio ay the sufferings, no, sinasuffer sila doon, pinapurified sila doon. The soul is their separations from God. Some of those who are in purgatory committed numerous mortal sin, but they were reconciled with God before their death, no? So kasi minsan yung mga ginagawa nilang mortal sin doon sa ano talaga sa purgatory, yung mga kasalanan nila na hindi pa nila nababayaran. So ang ganda pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, dapat talaga nating parang babayaran kapag tayo nandito pa sa mundo, upang ma-less po yung time natin kapag tayo nasa purgatory na, no? Talaga didiretso na talaga tayo sa langit, no? So and then mga kasalanang hindi pa na-reconciled sa Diyos before their death. Even though these souls are suffering, they enjoy peace and the knowledge that one day will see God face to face. Wow, very theological talaga. Kapag kahit nasa purgatorio na sila, kahit magkaroon na sila sa suffering, but still they have enjoyed the peace and the knowledge that one day they will see God face. Matalagang may hope sila. Yun din yung parang nature din sa purgatory talaga. They have the knowledge, they have the peace that one day they will see God face. Ang ganda. I had a chance to communicate with the souls in purgatory. Sabi ni Father Jose, they asked me to pray for them and to tell the people to pray for them as well. Yeah. So yun, very very biblical talaga, no? Nasa Makabiyo po ito, chapter 12, 43, 46, the prayer for the dead. Yun po ang kailangan nila, no? Sa purgatorio, ang kailangan talaga nila yung mga dasal natin, no? Lalo na yung mga relatives natin na talagang pumanaw na. So ang maibigay talaga natin is the prayer po talaga patungkol sa purgatorio. Prayer talaga lang kailangan natin. Okay? So they can go to heaven quickly. Mas may dali pa yung papunta nila sa langit. When we pray for the souls, we will receive their gratitude through their prayers, and once they enter heaven, their prayers become even more meritorious. Effective talaga. Dahil sila din yung tutulong sa atin kapag sila nakapunta na sa langit, mga kapatid. So ipagdasal natin, no, yung papa ko pumanaw na po, no, more than 2 years from now, 2 years, no, from now. So dinadasal palagi natin yung mga minahal natin sa buhay, lalo na yung mga parents nyo na pumanaw na, yung mga parents yung mga kasalan na talagang malaki mga kasalan na hindi naka-receive ng communion at saka yung anointing of the sixes, no. So talaga pagdasal natin, mga kapatid. Okay? So mga nanood ngayon, please comment po sa comment section natin kapag marami kayong mga kapag may mga tanong din po kayo, no, sasagutin natin. Patuloy tayo. I had a chance to communicate with the souls in purgatory. They asked me to pray for them and to tell the people to pray for them as well, so they can go to heaven quickly.
When we pray for this soul, we will receive their gratitude through their prayers. And once they enter heaven, their prayers become even more meritorious. Ang ganda mga kapatid. It is difficult for me to describe how beautiful my guardian angel is. Hindi may describe ni Father Simanyangat, no? Ang kanyang angel, how beautiful he is. He is radiant and bright. He is my constant companion and helps me in all my ministry. Yung mga angel pala natin, sila yung tutulong sa atin. Lalo na yung sa mga ministeryo natin, sa mga gawain natin. Nandyan yung guardian angel. Let us invoke them, no? Dahil sila ay parang companion din natin dito sa mundo. I experience His presence everywhere I go, and I am grateful for His protections in my daily life. Wow! Na-experience ni Father Jose Manyangat. Hindi lang pala na-experience ni Father Jose Manyangat itong hell, purgatory at saka heaven. No, na-experience din niya yung guardian angel niya na pinoprotektahan siya palagi sa kanyang araw-araw talaga. Next, my angel escorted me to heaven. Ito last, no? Dinala siya doon. Kasama niya papuntang langit. My angel escorted me to heaven, passing through a big dazzling white tunnel, no, na parang pumasok nila. I never experienced this much peace and joy in my life. Then immediately the heaven opened up and I heard the most delightful music which I never heard before. The angels were singing and praising God. I saw all the saints, especially the Blessed Virgin Mother and Saint Joseph, and many dedicated holy bishop and priests who were shining like stars. Wow! Maraming mga bishop, pare, when I appeared before the Lord. Grabe talaga. Na-experience ni Father Jose Manyangat ang gaano kaganda sa langit, mga kapatid. Yung mga faithful na pari at bishop, nakita niya doon. Kaya nga tayo lahat nandito pa sa mundo, let us be faithful to God even though we are encountered sufferings. Alam nyo yung sufferings natin, yan yung nagpupurified at tayo ay nagbabayad sa mga kasalanan natin. Let us offer them to God, mga kapatid. Ang ganda ng karanasan ni Father Jose Manyangat. Then I appeared in front of the Lord, and Jesus told me, I want you to go back to the world in your second life. You will be an instrument of peace, healing to my people. Wow! Ginamit si Father Jose Manyangat. You will walk in a foreign land and you will speak in a foreign tongue. Everything is possible for you with my grace. Wow, dahil nag-accompany na yung grace ni Lord. And it's the most important from us, mga kapatid, na may grasya tayo, no, galing sa Diyos. Let us be the instrument of God for peace. After these words, the Blessed Mother told me, do whatever He tells you. I will help you in your ministry. Thank you. Nandiyan talaga si Mama Mary na tumutulong sa atin. Ang ganda ng experience ni Father Jose Manyangat. Next, my angel escorted me to heaven, passing through, and then it is, help me in my ministry. Sabi ng Mama Mary. Words cannot express the beauty of heaven. There will find so much peace and happiness. Ito yung experience ni Father Jose Manyangat nung dinala siya sa anghel doon sa kalangitan po, nasa langit po, no? Exceed a million times our imagination. Our Lord is far more beautiful than any image we can see. His face is radiant and luminous and more beautiful than 1,000 rising suns. The picture we see in the world are only a shadow of His magnificence. Shadow lang. Makita natin yung itong mga image, may mga print na ang ganda talaga, pero hindi po talaga ma-express the beauty of the personal talaga in the presence of God.
The Blessed Mother was next to Jesus. She was so beautiful and radiant. None of the image we see in the world can compare with her real beauty. Hindi natin ma-compare talaga. Sabi ni Father Jose Maniaga, heaven is our real home. We are all created to reach heaven and enjoy God forever. Then I came back to the world with my angels. Bumalik si Father Jose Maniaga at pagkatapos niya ang experience at nakita yung langit. Experience ni Father Jose Maniaga itong talagang beauty of heaven. Bumalik siya sa dito sa mundo kasama na yung anghel niya. While my body was at the hospital, the doctor completed all examinations and I was pronounced dead. Ganun sabi ng doktor, itong body natin yung Father Jose Maniaga ipatay na. The cause of death was bleeding. My family was notified, and since they were far away, the hospital staff decided to move my body to the morgue. Dali na siya sa morgue. Because the hospital did not have air conditions, they were concerned that the body would decompose quickly. As they were moving my dead body to the morgue, my soul came back to the body. I felt an excruciating pain because of so many wounds and broken bones. I began to scream, and then the people became frightened and ran away screaming. Natakot yun. Natakot no. Then dinala na yung body niya papuntang morgue. Bumalik yung kaluluwa niya. And then ang mga tao natakot dahil nabuhay yung nabuhay siya. Pero sinabi ng doktor ito'y patay na, kaya natakot yung mga tao, mga kapatid. One of them approached the doctor, said the dead body is screaming. The doctor came to examine the body and found that I was alive. So he said, Father is alive. It is a miracle taken back to the hospital. So nabuhay siya. Now at back to the hospital, gave me blood transfusion, and I was taken surgery to repair the broken bones. They worked on my lower jaw, ribs, pelvic bone, wrist, and right leg. After 2 months, I was released from the hospital, but my orthopedic doctor said that I would never walk again. And then I said to him, the Lord who gave me life back and sent me back to the world, Lord will help me. Ulit because of the fight. And nangyari na Diyos talaga ang nagturo nito. Grabe ang milagro ng mga kapatid. Nabuhay siya, and then nagpatuloy din yung ministry niya. So nagpatuloy siya ng mga misa at saka iba. So yun po mga kapatid, ang ganda ng story ni Father Jose Maniaga. So ulit mga kapatid, so let us be good always and pray the rosary, receive the communion, go to the sacrament of confession, examines all our sins, and let us ask God the grace to continue the ministry of the Lord. So ulit po, paki-share po sa live natin, at marami pa po tayong ma-inspired na mga tao sa araw-araw nating gawain patungkol nito. So ulit po, God bless at maraming salamat po. Yun din po, nagtapos yung live natin. So shout out po sa mga nanonood natin ngayon, sa mga nag-follow natin. God bless po at maraming salamat po sa inyo. God bless po at Ave Maria.